Ginoong Lu, 1-1, maligayang bati sa inyo. 5 araw na lang kasal na. Sa araw na yon, tandaan nyo, bigyan nyo kami ng maraming red envelope. Ate Wanwan, ang swerte mo talaga. Nakilala mo ang isang mabuting lalaki tulad ni Ginoong Lu. Huwag ninyo akong pagtawanan. Kukuha muna ako ng inumin. Tutulungan kita. Huwag na, samahan mo na lang ang mga kaibigan mo. Lu Chenjo, ang galing mo talaga. Ginamit mo ang dahilan ng bachelor party para tawagin kami dito, pero ang totoo, para lang matupad ang huling hiling ng iyong unang pag-ibig. Hoy, ano ang ibig sabihin ng huling hiling? Ang heart surgery ni Yue Yao ay tiyak na magiging matagumpay. Huwag mong sabihin yan, Jose, kasalanan ko. Hindi ko dapat gambalain sina Chenjo at Ate Wanwan. Hindi mo kasalanan ang iyong mga problema, hindi ko pababayaan. Tama na yan. Hindi ka ba natatakot na malaman ito ni Suwan? Baka gibain niya ang resort mo. Matutuloy pa ba ang kasal? Hindi niya malalaman, kahit malaman man niya, makakalimutan din niya. Naghanda ako ng isang pinakabagong neurodrug. Pag kinain niya ito, sa loob ng 5 araw ay pansamantalang makakalimutan niya na kami ay magkasintahan. Sa paningin niya, ako ay kapatid lang niya. Ikaw, gagamitin mo ang ganitong paraan para lokohin siya? Ito na ang pinakamagandang paraan. Sa araw ng kasal, babalik ang lahat ng alaala niya at makakalimutan niya ang lahat ng nangyari sa 5 araw na ito. Hindi ko hahayaang si Yue Yao ay pumasok sa operasyon na may panghihinayang. Lu Chenjo, para lang sa isang hiling niya gagantihan mo ako ng ganito? Kaya pala kakaiba ka nitong mga nakaraang araw. Chenjo, tingnan mo kung okay ang flow na ito. Gusto ko pa dagdagan ng sunset ceremony. Chen, Huwag kang matakot. Pagkatapos dito, pupunta ako sa'yo. uminom ka para mag-init ang tiyan mo. Magpahinga ka ng maaga. Kaya pala, May palatandaan na pala ang lahat. matagal ka nang nagbago ang puso. Anong pinag-uusapan ninyo? Mukhang normal naman siya. Mukhang hindi narinig. Wala, usapang negosyo lang. Halika. Tayo'y magtagay para sa lahat. Salamat sa pagpunta sa aming pre-wedding party. Wan, uminom ka ng vitamins. Malaki ang pagbabago ng temperatura sa bundok para iwas trangkaso. Chenju, gusto mo bang inumin ko talaga ito? Wan, para ito sa kalusugan mo. Pagkatapos ng kasal sa 5 araw, saka lang tayo makakaalis dito. Para sa ating kasal, kailangan nating nasa pinakamagandang kondisyon. Inumin mo na. Lu Chenjo, ito na pala ang sagot mo. Sige. Kung ganito na ang sitwasyon, sasamahan kita sa pag-arte hanggang dulo. Pagkalipas ng 5 araw, ako'y bababa na ng bundok at aalis. Hindi na tayo magkikita pa sa buhay na ito. Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Bakit parang medyo maputla ang mukha mo? Salamat sa pag-aalala, kuya.
mabuti naman ang tulog ko. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Baka mainit. Mahina ang pangangatawan mo. Ang almusal ay kailangan mong kainin. Kapag kasama kita, parang gumagaan ang pakiramdam ko. Aray. Pasensya na. Ate Wanyan, hindi ko sinasadya. Chenjo, bigla lang kasi akong nagulat sa puso. Hindi kaya. Nagiging pabigat na naman ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ayos lang. Damit lang naman yan. Magpalit ka na ng damit. Ate Wanyan, pasensya na. Hindi sinasadya ni Yueyao. Matagal na talagang mahina ang puso niya. Madalas manginig ang kamay at mahilo. Nawawalan din ng lakas. Pero Ate Wanyan, ikaw naman ang pinakamapagpatawad. Hindi mo naman ipagkakait yon sa isang may sakit, di ba? Di ba? Ayos lang. Ako na. Kung pag-uusapan si Jilu at si Yueyao, wala talagang masasabi. Hanggang sa temperatura ng gatas, tinitiyak pa niya. Luchenjo, ganito kababaw na paraan, hindi mo pa rin nakikita? O ayaw mo lang talagang makita? Pero buti na lang, may kasing ingat ni Jilu na nag-aalaga sa kanya. Ate Wanyan, nakikita mo naman kung gaano kaalaga ng kuya mo kay Yueyao. Ikaw na kapatid niya. Hindi ka naman magseselos, di ba? Bakit ako magsiselos? Dapat lang naalagaan ng kuya ang magiging manugang. Tama lang yon. Siya, talagang nakalimutan na niya lahat. Pero kahit nakalimutan niya, noon pa man, hindi pa siya kailanman nakatingin sa akin ng ganito. Baka kaya side effect ng gamot. Chenjo? Anong nangyari sa'yo? May masakit ba sa'yo? Wala. Siguro hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Inumin mo na. Chenjo, parang masama ang pakiramdam ko. Masama ang pakiramdam? Nasaan ang gamot mo? Kukuha ako ng mainit na tubig para sa'yo. Huwag kang gagalaw, ako na lang. Ayokong laging umaasa sa'yo. Yueyao, ayos ka lang ba? Suwan, kumuha ka ng mainit na tubig para kay Yueyao. Bilisan mo! Sige. Luchenjo, nagkukunwari lang siya na masakit ang puso, pero sobrang alaga mo na sa kanya. Kung ako ngayon ang yakap-yakap mo, baka hindi pa umabot sa 1% ng pag-aalaga mo sa kanya. Salamat, Ate Wanyan. Gumagaling ka na ba? Oo, medyo gumagaling na. Siguro hindi ako nakapagpahinga ng maayos kaninang umaga. Nahihilo ako. Nahihirapan akong huminga. Yueyao, Anong nangyari sa'yo, Yueyao? Anong nangyari? Tumawag ng doktor. Yueyao, tingnan mo ako. Ang basong ito ng tubig, iba ang lasa. Ate Wanwan. Bakit? Suwan ang basong ito ng tubig. Ikaw ang nag-abot sa kanya. Oo. Pero humigop lang ako ng maligamgam na tubig. Wala akong ginawang kalokohan. Kung hindi ikaw, sino pa? Ikaw ang nagbuhos ng tubig. Dumaan sa kamay mo ang baso. Pagkatapos uminom ni Yueyao, ganyan na ang nangyari. Suwan, dahil lang sa hindi sinasadyang nadumihan niya ang damit mo kaninang umaga, nagtanim ka na ng galit at gumamit ng ganitong karumal-dumal na paraan? Lia, huwag muna tayong magpadalos-dalos ng konklusyon. Hintayin muna nating dumating ang doktor. Ano pang paghihintay sa konklusyon? Hayag na ang katotohanan sa harap natin. Luchenjo,
Ni hindi mo man lang kailangang siyasatin ang natirang tubig, desidido ka nang ako ang may gawa? Sa isip mo, ganun ba talaga kababa ang tingin mo sa akin? Suwan, mabuti pa'y ipagdasal mong walang mangyari kay Yue Yao. Bago kumpirmahin ng doktor na ligtas si Yue Yao, ikaw, lumabas ka at manatili sa labas. Kung wala akong pahintulot, huwag kang papasok sa loob. Wanwan, alam kong hindi ikaw, pero kailangan kong bigyan ng paliwanag si Yue Yao. Pagkatapos ng 5 araw, makakalimutan mo ang lahat ng nangyari sa panahong ito at pakakasalan mo ako ng maayos. Sige! Sa susunod, huwag ka nang iinom ng malamig. Wanwan, sa bawat anibersaryo mula ngayon, gagawin kitang mas masaya kaysa sa nakaraang araw. Lu Chenjo, tapos na ba talaga? Tayo? Bakit ayaw niyang magmakaawa? Basta aminin lang niya ang pagkakamali niya. Hindi. Nangako ako kay Yue Yao na ipagtatanggol siya. Chenjo, tama na yan. Magkakaproblema tayo kung magpapatuloy ka. Walang dapat magmakawa para sa kanya. Ngayon, kailangan niyang matuto. Sino? Miss Yusuf, ipinadala ito ni Jilo. Lu Chenjo, ang plastic mong pag-arte. Nakakasuka talaga. Wanwan, samahan mo kaming maglaro. Medyo masama ang pakiramdam ko. Hindi na ako sasama. Magsaya kayo. Samahan mo kami, nandito lahat. Aktibidad ng grupo. Huwag kang magpa-special, maghanda ka. Pagkalipas ng 5 minuto, magkita-kita tayo sa sala. Ayaw ko talagang sumama. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Dati, hindi ba siya ang pinakamadaling sumunod sa akin? Kailangan ko bang ulitin? O sa tingin mo, ang aking mga plano ay maaari mong basta-basta tanggihan? Alam na. Pupunta na ako. Tiisin mo pa. Malapit na tayong makababa at umalis. Boss Lu, puso A, alam mo na ang rules, di ba? Truth or dare. Truth. Okay, eto na ang tanong. May 3 babae dito. Kung pipili ka ng isa para makasama habang buhay, sino ang pipiliin mo? Hindi pwede. Ngayon si Yue Yao ang girlfriend ko. At saka, hanggang ngayon si Wanwan wala siyang naaalala. Pagdating ng 5 araw, babalik din ang lahat ng alaala niya at pakakasalan niya ako. Sino? Sabihin mo na, sabihin mo na. Siyempre, si Yue Yao. Nagkaroon pa pala ako ng konting pag-asa sa kanya. Nakakatawa talaga. Tara, ulit. Ngayon, yung makakuha ng puso A, dare ang pipiliin.
Pumili ng isang lalaki o babae dito at halikan mo sa pisngi. Grabe naman to. Ako na naman. Halik! 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 Halik, halik, halik. Ano sa tingin mo? Ang kapatid ko. Ang mga bagay ni kuya, siya na ang bahalang magpasya. Ganun ka ba kabilis na lumayo sa akin? Dati, hindi ganyan ang tingin sa akin ni Wanwan. Halik. Oh, sige na. Tigil na. Laro lang naman ito. Huwag mo nang pahirapan si Chenjo. Hindi ko pwedeng mabigo si Yueyaw. Laro lang naman ito. Lu Chenjo, akala mo wala ako rito. Pasensya na, parang nasasakal ako. Lalabas muna ako para makalanghap ng sariwang hangin. Ate Wanwan, anong nangyari? Masama ba ang pakiramdam mo? O kaya galit ka pa rin? Kaya nung nakita mong, Malapit ako kay Chenjo, masama ang loob mo. Laro lang naman ito eh. Masaya lang tayong lahat. Bakit kailangang seryosohin at magpakita ng masamang mukha? At saka, si Yueyao nga ay napakabait. Hindi na nga binanggit ang mga nakaraan. Umupo ka. Hindi pa tapos ang laro. Huwag mong sirain ang saya nating lahat. sinabi ko na masama ang pakiramdam ko. Sige, kayo na lang ang magpatuloy. Dati sunod-sunuran siya sa akin. Bakit ngayon naging ganito? Baka naman may problema talaga sa gamot na iyon kaya nagbago ang ugali niya. Laro lang to. Laro lang naman to. Para masaya lang tayong lahat. Bakit kailangang seryosohin at magmukhang masama ang loob? Umupo ka. Hindi pa tapos ang laro. Huwag mong sirain ang saya nating lahat. Tama na. Tama na talaga. Lu Chenjo, ang puso mo. Ayaw ko na. Chenjo, Isipin mo na lang. ito ang huling pangarap ko. Pwede ba? Lu Chenjo, nakakadiri ka talaga. Chenjo, Hindi pwede. Hindi ko kaya to. Hindi pwedeng umabot sa ganito. Chenjo. Nanaginip ako kagabi na bigo ang operasyon. Hindi na kita muling makikita. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Ako maghahanap ako ng pinakamagaling na doktor para sa'yo. Mabubuti ka. Maaga na. Magpahinga ka ng maaga. Lu Chenjo, sa ganitong pagkakataon sa isip mo ang babaeng yan si Suwan.
Kapag ikinasal na tayo, simple lang ang wedding dress, okay na yon. Yung simpleng satin lang, maganda ka talaga kapag suot mo. Sino bang magsusuot para sa'yo? Siyempre ako, sino pa ba? Pagdating ng panahon dito, malaking bookshelf ang ilalagay para sa mga libro mo. Sige. Dito naman, maglalagay tayo ng sulok kung saan makakapagsunbat si Wanwan. Maglalagay tayo ng isang lounge chair. Kung hindi, laging kinakamkam mo ang sofa. Usapan na yan ha, kapag maaraw akin yan, huwag mong agawin. Sige, lahat ng akin sa'yo, pati ako sa'yo. Akala ko kung sapat ang pagsisikap ko, sapat ang pagmamahal ko sa kanya, matutupad ang lahat ng ito. Ang tanga-tanga ko. Luchenjo, hindi na kita kinamumuhian. Nakakapagod ang magtanim ng galit. Kailangan kong mag-ipon ng lakas para sa landas na wala ka. Ibabalik ko sa iyo ang nakaraan natin, ang hinaharap natin. Wanwan. Ang singsing na matagal mo nang gusto, sa wakas, sa araw ng kasal natin, naabot sa aking kamay. Pasensya na sa mga naranasan mo nitong mga nakaraang araw. Mula ngayon, titiyakin kong mabuti ang pakikitungo ko sa'yo. Dodoblehin ko ang pagmamahal sa'yo. Ano yon, Boss Lou? May nangyari dito. May isang bisita na. Gustong bumaba ng maaga. Bisita? Anong bisita? Parang... Si Mrs. Boss Lou, may isang bisita. na gustong bumaba ng maaga. Bisita parang... Chenjo, Sandali lang. hindi ba kita naabala? Anong nangyari? Wala, gusto ko lang dumaan para makita ka. Kung sino man ang gustong umalis, hayaan mo siya. Hindi ako si Luchenjo na naghihikaw sa isang bisita lang. Handa na ako. Magsisimula na rin ang kasal. Maupo ka na. Paalam na, Luchenjo. Siguro, ito na ang pinakagusto mong mangyari. Naghanda ako ng bagong uri ng neuroagent. Pag kinain niya ito, sa loob ng imo araw ay pansamantalang makakalimutan niya na magkasintahan tayo. Sa paningin niya, kuya ko lang ako. Dapat ipagdasal mong walang mangyayari kay Yue Yao. Hanggat hindi dumadating ang doktor para kumpirmahing ligtas si Yue Yao, ikaw dyan ka sa labas. Luchenjo. Maligayang kasal. Ngayon, maaari nang alisin ng groom ang belo ng bride. Wanwan, ipapangako kong gagawin ko ang lahat para sa'yo. Simula na ng bagong buhay natin. Ikaw pala. Nasaan si Suwan? Chenjo, nasasaktan ako. Si Ate Wanwan. Siya ang nag-utos sa akin na gawin ito. Ano, pinapalitan mo ako para ikasal sa kay Chenjo ha? Bakit? Hindi ba ito ang gusto mo? At ang gusto rin niya? Kung ganon, Pagbibigyan kita. sige. Buti na lang alam mo ang lugar mo. Sabi niya ayaw na niyang pakasal sa'yo. Pero natatakot siya na ikaw at ang pamilya Lu ay mapahiya sa harap ng maraming bisita. Kaya nakiusap siya na isuot ko ang wedding gown para tapusin ang seremonya para sa kanya.
Naku, tumakas pala ang bride. Grabe naman si Suwan, walang konsiderasyon. Ginoong Lu, wag mong sisihin si Yueyao. Iniisip lang niya ang kapakanan ng lahat. Si Suwan ang gustong umalis. Natatakot siyang mapahiya ka. Kaya pumalit siya ng biglaan. Nasaan na siya? Hindi ko alam, Chenjo. Pagkatapos niyang ibigay sa akin ang wedding gown, umalis na siya. Talagang hindi ko alam kung saan siya pupunta. Chenjo, wag mo akong titigan ng ganyan. Natatakot ako. Bakit? Paano siya makatatakas sa kasal? Hindi ba siya? Hindi makakawala sa akin? Imposibleng yon. Ang kasal ngayong araw, hanggang dito na lang. Hanapin. Hanapin ninyo siya at ibalik sa akin. Opo. Chenjo, kumalma ka. Kumalma. Paano ako makakapagpakalma? Boss Lu, totoong sumakay ng sasakyan pababa ng bundok ang misis. Matigas ang ulo niya, walang sino man ang makakapagpabago ng isip niya. Mabuhay. Ang numerong tinatawagan ninyo. Pansamantalang walang sumasagot, naka-off ang phone. Hindi niya kailanman pinapatay ang phone niya. Tuwing tatawag ako, agad siyang sasagot. Hindi mangyayari yon. Suwan. Suwan. Saan ka ba talaga pumunta? Lu Chenjo, simula ngayon, sa mundo ko, wala ka na. Sir Lu, wala pa ring balita tungkol kay Mrs. Wu. Naghanap kami sa lahat ng immigration records, sa mga travel information. Wala ang pangalan niya. Mga walang kwenta, isang buhay na tao, paano naman mawawala? Hanapin niyo agad. Opo, Saan ba siya pumunta? Paano siya nakalayo sa akin? Huwag kang masyadong mapagod. Magpahinga ka ng maaga. Tinititigan mo ako. Nahuli kita, di ba? Chenjo, kumain ka naman. Ilang araw ka ng ganyan. Tungkol naman kay Ate Wanwan, kapag humupa na ang galit niya, babalik din yan. Bitawan mo. Chenju, paano mo nagawa yun sa akin, alam ko. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi dahil sa akin, ikaw at si Ate Wanwan ay hindi sana tumahimik ka. Saan ba nagkamali? Ganito ba kalaki ang side effect ng gamot na ito? Pati ugali niya nagbago. Patungkol sa akin na wala na ang tiwala niya sa akin. Yoyaw, lumabas ka muna. Hayaan mo muna siyang mag-isa. Saan ba talaga siya pumunta? Kung sinasadya niyang magtago sa'yo, paano mo siya mahahanap? Pero bakit? Kahit na nakalimutan na niya ang nararamdaman natin, sa paningin niya, kuya lang ang tingin niya sa akin. Pero sa ugali niya, hindi siya ang tipo na magtatakas sa kasal. Chenjo, may sasabihin sana ako. Hindi ko lang alam kung dapat ko bang sabihin. Sabihin mo, Nung nasa bundok tayo, palagi kong naiisip na parang may kakaiba kay Wanwan. Hindi yung pakiramdam ng pagiging estranghero pagkatapos mawalan ng memorya, kundi
Ang tingin niya, Ang tingin? o hindi parang tingin ng isang kapatid sa kanyang kuya. Sa halip, napakalamig at puno ng panghihinayang. Ang ibig mong sabihin, naalala niya ang lahat? Isang posibilidad lang ang sinasabi ko. Pero kung totoo ito, Kung naaalala niya ang lahat, ang mga ginawa ko sa kanya bago dumating ang doktor para tiyakin na ligtas si Yue Yao, ikaw lumabas ka. Nang walang pahintulot ko, huwag kang papasok sa loob. Umupo ka, hindi pa tapos ang laro, huwag mong sirain ang saya ng lahat. Pumunta sa villa sa tuktok ng bundok. dahan-dahan Chenjo. Dahan-dahan Chenjo. Paano posible yon? Baka mali ang hula ko. Hindi niya kinain. Hindi niya talaga kinain. Mula nung sandaling yon, malinaw na niyang pinapanood ang pag-arte ko. Habang pinapahiya ko siya, pinarurusahan at iniiwan para kay Lin Yue Yao. Kaya, Naalala niya ang lahat palagi. Palagi. Dito, maglalagay tayo ng isang malaking bookshelf para sa mga libro mo. Sige. Tapos dito, maglalagay tayo ng sulok para magpaaraw si Wanwan. Tapos isang lounge chair. Kasi kung hindi, palagi mo akong inaagawan ng sofa. Usap na yan ha, sa akin yon kapag maaraw. Huwag kang makikipag-agawan. Ako ay sayo, pati ako sayo. Ipikit mo ang mga mata mo. Magpahinga ka sandali. Nandito ako. Ito yung mga larawan namin ni Wanwan nung nagpa-prenup shoot kami. Ang sweet niyang ngiti sa akin. Wala na. Hindi. Inayos na lahat ni Boss Gu. Sumakay na ng helicopter si Lu Chenjo papunta sa mansyon sa tuktok ng bundok. Talaga naman. Huli na ang lahat ng alam niya. Ayon sa ulat ng mga tauhan natin, pagpasok niya sa mansyon, parang may natuklasan siya. Pero huwag kayong mag-alala, ayon sa utos ninyo, ang lahat ng bakas ni Ginang Su sa Hilagang Lungsod, nabura na natin ang lahat. Wanwan, naibenta na lahat ng mga painting mo. Ang galing mo. Ay, swerte lang talaga. Tara, treat ko kayo ng milk tea. Sige. Isang ibon na binali ang pakpak, sa wakas nakalaya sa hawla. Natural lang na para sa kanya, linisin ko ang mga asong gubat sa likuran niya. Suwan. Sa pagkakataong ito, ako naman ang lalapit sa'yo.
Chenjo, tingnan mo to. Parang maliit na araw, di ba? Wanwan. Ako yan. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Bumalik ka na, pwede ba? Huwag mo nang tingnan yan, Chenjo. Jose, Ano? Paano ko ba naisipan na lagyan ng gamot? Noong araw na yon, pinabayaan ko siya sa malakas na niebe. Nakatayo ng matagal. Gaano kaya siya kalamig? Nung may regla siya dati, sobra siyang nahihirapan. Sobrang sakit sa puso ko. Anong silbi ng pagsasabi ngayon? Jose, anong gagawin ko? Nawala ko siya. Nawala ko talaga siya, putang ina. Juan, umalis ka na. Bakit bumabalik-balik pa rin? Akin si Chenjo. Lahat sa pamilya Lu dapat akin. Hindi kailangan kong makuha siya. Kailangan kong makuha ulit ang atensyon niya. Uminom ka ng gatas. Ay, huwag! Huwag mo siyang tularan. Chenjo, gusto lang kitang alagaan. Hindi na kailangan. Ikaw na lang ang mag-alaga sa sarili mo. Ah, Chenjo. Ang sakit ng dibdib ko. Ah, gamot ko, Chenjo. Tulungan mo ako. Yueyaw, Lin Yueyaw, gising ka, tao, maghanda ng sasakyan. Sa ospital. Doktor, kumusta ang kanyang kalagayan? Ang puso niya, kailangan bang maaga ang operasyon? G. Lu, kalmahan mo muna. Ligtas na ang pasyente. Gusto kong malaman ang detalye. Gian ni Jaislyn, may congenital heart problem siya. Mas mahina ang kanyang heart muscle kaysa sa normal. Hindi siya dapat ma-stress. Tungkol naman sa operasyon, kailangan pa naming gumawa ng mas detalyadong pagsusuri at konsultasyon bago makapagdesisyon ng plano. Gaano katagal? Makakahanap ako ng pinakamagagaling na doktor. Sa buong mundo. Hindi na kailangan. Mayroon na kaming pinakamahusay na kagamitan at mga eksperto dito sa ospital. Jilu, kailangan ng pasyente ng tahimik na pahinga. Mas mabuti kung... Bilis palabas na ang pasyente. Kuya Chenjo. Dr. Jiang, ngayon anong nangyari? Bakit hindi mo sinabing mas malala? Kailangan lang daw ng observation. Ang laki ng binabayad ko sa'yo, hindi para maging doktor sa wellness lang. Miss Lin, biglaan masyado itong ginawa mo ngayon. Personal na dinala ni Mr. Lu, kaya seryoso ang ospital. Mabusisi ang ginawang routine check-up. Ako, kaya ko lang sa paraang hindi magdudulot ng duda. Sikapin na sabihin kailangan ng treatment. Buti naman may pakinabang ka pa. Oo nga pala. Yung pekeng detalyadong medical records at surgical recommendation ayusin mo agad. Baka kailan lang kailanganin na yan. Miss Lin, ang paggawa ng pekeng malubhang records at surgical plan sobrang delikado. Paano kung... Walang paano kung gusto kong malaman niya na ako ay naglagay ng buhay ko sa panganib para sa kanya. Utang na loob niya yan sa akin habang buhay.
Ang kailangan mo lang tandaan, ako ay isang nangangailangan ng masusing alaga na pasyente sa puso. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Sige, lumabas ka na. Kuya Chenjo, salamat sa pagiging kasama mo palagi. Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga ng maayos. Natatakot lang ako. Natatakot akong baka wala ng pagkakataon. Kuya Chenjo, sa ilang araw, kaarawan ko na. Palagi kong inaasam na sa araw ng kaarawan ko kasama kita. Pero sa ngayon, mukhang ito na ang huling kaarawan ko. Kung hindi dahil sa akin, hindi siya biglang magkakasakit. Kuya Chenjo, pwede ka bang dumalo sa handaan ko para sa kaarawan ko? Para lang matupad ang hiling ko, pwede ba? Sige. Pangako, pupunta ako. Salamat, Kuya Chenjo. Ang bait-bait mo talaga sa akin. Magpahinga ka mabuti. May mga aayusin pa ako sa opisina. Ginoong Wang reporter. Ako yon. Kumusta na po ang pakiramdam ninyo, Miss Lin? Hindi pa namamatay. Bibigyan kita ng eksklusibong balita. Gusto mo? Oo, syempre, gusto ko. Sige po, Miss Lin. Ihanda mo ng maaga ang press release. Ang pamagat ay isulat mo, si Lu Chenjo, presidente ng Lu Group, ay dinalaw ng todo ang birthday party ng kanyang puting liwanag. Malapit na ang kasal ng siglo. Maghanda ng maraming troll account para sa panahong iyon. Palakihin ninyo ang ingay para sa akin. Gusto kong malaman ng lahat ng tao sa lungsod na ako si Lin Yueyao, ang magiging tanging babae ni Lu Chenjo mula ngayon. Naintindihan ko, sisiguraduhin kong maayos ang lahat. Akin si Lu Chenjo. Ang posisyon bilang Mrs. Lu, ako lang ang dapat magkaroon noon. Birthday party. Noong nakaraang kaarawan ni Wanwan, lasing ako sa pakikipag-inuman sa kliyente. Madaling araw na ako nakauwi. Ni hindi ko man lang naipagdiwang ng maayos ang kanyang kaarawan. Chenjo, pag-uwi mo, huwag mong kalimutang kumain ng tama sa oras. At saka, yung tungkol sa birthday party, salamat. Basta kasama kita, wala akong kinakatakutan. Honey, saan ka na ba talaga? Chenjo, lumabas ka? Ayokong makipagkita kanino man. May kailangan kang malaman. Sana nga totoo ito, na may malaking bagay kang sasabihin. Tingnan mo ng mabuti. Miss Lin, Ang peking malubhang medical record na ito
at surgical plan. Masyadong mapanganib. Paano kung Walang paano kung. Gusto kong malaman niya, ako nanganganib ng buhay para sa kanya. Utang na loob niya sa akin habang buhay. Basta tandaan mo, Ako ay isang pasyenteng may sakit sa puso na nangangailangan ng masusing pag-aalaga. naiintindihan mo ba? Lin Yueyao. At saka, chinek ko. Pagbalik ni Lin Yuyao sa bansa, nakipag-ugnayan siya sa ilang private investigator. Lahat ng investigasyon tungkol sa'yo at kay Wanwan. Lahat ng detalye. Bukod pa riyan, kumonsulta rin siya sa isang abogadong espesyalista sa prenuptial agreement. Sige. Ang galing ng puting liwanag ng buwan na yan. Ang galing ng huling panghihinayang na yan. Lahat pala ito ay isang plano lang. Lahat ay para lang sa posisyon bilang Mrs. Lu. Ano ang plano mo ngayon? Mahilig naman siyang magpanggap, di ba? Mahilig siyang magkunwaring may sakit para makuha ang awa. Sige. Pagbibigyan ko siya. Chenjo, ikaw, Paparanas ko sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng tunay na kawalan ng pag-asa. si Wanwan, ipagpapatuloy mo pa ba ang paghahanap? Oo, syempre hahanapin ko siya. Gagamitin ko ang lahat ng tao, huhukayin ng lupa, ibabalik ko siya sa akin. Lahat dahil sa kanya. Lahat kasalanan ni Lin Yueyao. Kung hindi dahil sa kanya, sa kanyang masusing plano, bakit ako magkakamaling akala ni Wanwan? Isang laro lang yon. Tiyak na inakala niya na tunay kong minahal si Lin Yueyao. Kaya niya ako iniwan. Mahal na mahal niya ako. Imposibleng iwan niya ako. Ang punot dulo ng lahat ng ito, si Lin Yueyao ang may kasalanan. Wanwan, pagbabayaran niya ito. Lilinisin ko ang lahat ng ito at magpapatawad ako sa iyo. Ang pinakamalalim na bitak ang siyang madalas nagpapalabas ng pinakatunay na liwanag. Paumanhin, hindi ko napansin. Ako ang biglaan. Napansin ko lang kasi na matagal na kayong nakatayo sa harap ng larawang ito. Malamang kapareho ko kayo ng interes. Sa tingin ko lang, hindi kawalan ng pag-asa ang ipininta niya, kundi ang ibang posibilidad na dala ng mismong bitak. Ramdam na ramdam ko yan. Tanggapin ang pag-iral ng bitak, payagan ang liwanag na dumaan dito. At hindi na ito magiging depekto. Sa halay, magiging natatanging marka at pinagmumulan ng liwanag. Makapangyarihan ang interpretasyong yan. Siyo, nauunawaan niya ang mga pahiwatig ng larawang ito. Ako si Gu Huayan, isa akong amateur na mahilig sa pagpipinta at ako rin ang may-ari ng gallery na ito. Ako si Swan. Ginangsu, kung hindi kayo mag-aalangan, may isang exhibit sa ikalawang palapag na ang estilo ng mga gawa doon ay baka magustuhan din ninyo. Ang ganda-ganda mo ngayon, Yueyao. Hoy! Hindi ba ito yung panghuling item sa auction noong nakaraang buwan, ang luha ng buwan? Naalala ko, binili ito ng isang misteryosong bidder sa napakataas na presyo, kaya pala nasa iyo, Yueyao. Sabi ni Chenjo, maliit na regalo lang daw, basta gusto ko raw. Maliit na regalo? Hindi naman. Ibig sabihin, minamahal na talaga ni Ginoong Lu si Yueyao, parang sariling mata. Ate Yueyao, ang tagal na ni Ginoong Lu na hindi makalimot sa'yo. Turuan mo naman kami paano ba mahuli ang puso ng isang lalaki. Totoo yan, maganda at mabait si Yueyao at bagay na bagay kay Ginoong Lu. Umalis na yung mga walang utang na loob para naman magkaroon ng puwang ang tunay na bida. Kung ganon, darating din siguro si Ginoong Lu mamaya, di ba? Siyempre naman, si Yueyao ang pinakamamahal ni Ginoong Lu. Sa hinaharap, siya na ang magiging tunay na Ginang Lu. Tama na, huwag niyo namang ganyanin. Abala si Chenjo sa trabaho ngayon, baka hindi pa siya makapunta. Si Ginoong Lu! Dumating na talaga si Ginoong Lu. Chenjo, nandito ka na pala. Akala ko hindi ka na darating ngayon.
Ang iyong kaarawan, paano ako hindi darating? Buksan mo. Nagustuhan mo ba? Yueyaw, bilisan mo, buksan mo na. Galing pa kay Ginoong Lu, talagang espesyal yan. Chenjo, ano ba ito? Ay nako, Si Lu Xiao, inilabas niya ang puso para ibigay sa'yo. Swerte mo talaga, Yueyaw. Ah, ganun pala. Ang romantiko talaga ni Boss Lu. Ate Yueyaw, napakaswerte mo. so may pakialam pa rin pala siya sa akin. Tiyak na gusto niyang sabihin sa akin na akin ang puso niya. Salamat, Chenjo. Naiintindihan ko na ang nararamdaman mo. Ngayong araw sa birthday party ni Yue Yao, may magandang balita akong iaanunsyo. Para sa sakit ni Yue Yao, espesyal akong nakipag-ugnayan sa pinaka-autoridad na medical institution sa ibang bansa. Gagamitin nila ang pinakamataas na teknolohiya para gamutin ang sakit sa puso ni Yue Yao. Ito ang birthday surprise na inihanda ko para kay Yue Yao. Hindi pwede. Di ako pwedeng magpatingin sa ibang doktor. Chenjo, bakit biglaan? Gusto ko lang bigyan ka ng sorpresa. Chenjo, pupunta sa napakalayong lugar. Natatakot ako. Sa totoo lang, basta't kasama kita, mas epektibo pa yon kaysa anumang gamot. Huwag mo ikong ipadala sa malayo, okay lang? Yue Yao, ganyan ka na naman. Di mo iniisip ang kalusugan mo. Kaya nga lalo akong nag-aalala. Makinig ka para sa ikabubuti mo ito. Chenjo, ako... Anong ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako, Chenjo. Ayaw kong pumunta. Lin Yue Yao, handa ka na bang pumunta sa impyernong inihanda ko para sa'yo? Ano ibig mong sabihin? Chenjo, ano ba ang ibig mong sabihin? Chenjo, may malibang naiintindihan ka? Ang pag-alis ni Ate Wanwan, hindi talaga ako ang may kasalanan. Oh. Maling akala na nagkukunwari kang may sakit para lokohin ako. Hindi, Chenjo. Hindi, Chenjo. Makinig ka sa akin dahil talagang mahal na mahal kita. Kaya ako... Mahal mo ako? Mahal mo ako pero patuloy mo akong niloloko? Niloloko mo ako. Dahil sa iyo kaya umalis si Wanwan sa akin. Kuya Chenjo, alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ko dapat niloko ka. Hindi ko dapat nagkunwaring may sakit. Talagang hindi na ako uulit. Ngayon ka palang nagsisisi? Huli na. Ikaw ang dahilan kung bakit napakaraming hirap ang dinanas ni Wanwan. Paparanas ko sa iyo ng 100,000 beses ang hirap na yon. Kuya Chenjo, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Pero talagang dahil sobra kitang mahal, kaya ako nagpadala sa bugso ng damdamin. Pero ang pag-alis ni Suwan, hindi talaga ako ang may kasalanan. Hanggang ngayon ayaw mo pang aminin na ikaw ang may kasalanan? Kung hindi dahil sa iyo, kung hindi ka palaging nagpapanggap na kawawa, hindi ko hahayaang si Wanwan ay magdanas ng napakaraming hirap. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Haha. Oo. Oo, niloko kita. Oo, nagkunwari akong may sakit. Pero Lu Chenjo, ang naging kalalabasan ng lahat ng ito, hindi ba't pinahintulutan mo rin? Ikaw mismo ang nag-aatubili. Ikaw ang sakim. Gusto mo ang pagiging maalaga ni Suwan at ang pagiging malambing niya. Gusto mo rin ang pagsunod at pagsamba ko sa'yo. Ikaw ang nagtulak kay Suwan palayo. Ikaw mismo. Ngayon, wala na siya. Nagsisisi ka na. Gusto mong isisi sa akin ang lahat ng kasalanan, lahat ng ito. Tumahimik ka. Hahaha. Sinisisi mo ako? Lu Chenjo, ikaw ang dahilan kung bakit ganito ang nangyari. Ikaw ang dapat mamatay ng 1,000 beses. Dalhin siya. Hindi mo siya mahahanap kailanman. Ang nangyari ngayon, karma mo yan. Nararapat lang sa'yo.
pasensya na sa abala. Mula ngayon, sa Timog na Lungsod, wala nang pamilyang Maya sa Timog na Lungsod. Ang nangyari ngayon kung ano ang dapat sabihin at kung ano ang hindi. Alam naman siguro ninyo. Mamahinga muna tayo. So, ang dakilang pintor. Kung magpapatuloy ka pa sa pagpipinta, ang gallery kong ito ay lulubog sa iyong mga inspirasyon. Ginoong Gu, nagbibiro na naman kayo. Kung hindi dahil sa inyo, kahit na exhibit, malamang wala akong lakas ng loob na hawakan muli ang paintbrush. Kung talagang ginto ka, magliliwanag ka rin. Pakiayos nga po itong painting sa lugar na ito. Ayan, sandali pa. Ang ganda ng tunog. Sa susunod, ikaw na lang ang makakarinig nito. Anong nangyari? Wala, may naisip lang bigla. Nawala lang sa isip ko. Buong umaga kang nagtrabaho, pagod ka siguro. Halika, may ipapakita ako sa'yo. Tuloy po kayo. Pwede kayong mag-experience ng paghuhulma rito. Gusto nyo bang subukan? Ako, baka hindi ko kaya, hindi pa ako nakakapagsubok. Ayos lang yan. No, ang una kong gawin, muntik na kong ipukol ang buong putik sa pader. Potter ang nanay ko noon. Noong bata pa ako, akala ko talaga ang talino ng putik sa kamay niya. Pagkaraan nagkasakit siya. Nanginginig na masyado ang kamay niya. Hindi na niya kayang gumawa ng masisining na bagay. Isang araw, nakita ko siya sa bakuran na umiiyak sa harap ng isang basag na florera. Tinanong ko siya kung bakit siya umiiyak. Sabi niya, hindi siya malungkot dahil may basag ang florera. Malungkot siya dahil sa hinaharap, wala na siyang kakayahang gumawa kahit na ng isang florerang magkakaroon ng basag. Pagkaraan, yung basag na florera ay inilagay niya sa tabi ng kanyang kama. Sabi niya, sa tuwing makikita niya ito, naaalala niya na lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang natatanging kagandahan at saysay. Ang susi ay kung anong anggulo ang iyong gagamitin para tingnan ito. Naiintindihan ko na. Salamat, Ji Huayan. Boss Lou, tungkol sa ipinaalala ninyong bagay noon, may nahanap na po kami. Sabihin mo. May isang pribadong gallery sa Hilagang Lungsod na nagdaos kamakailan ng eksibisyon. Ang pamagat ay Bagong Simula. Maganda ang feedback. Ang nakalagay na pangalan ng curator ay Juan at ang estilo nito ay halos magkapareho sa dating estilo ni Miss Su. Isang manggagaya lang. Karapat dapat bang ipakita sa akin? Mas mabuti po siguro kung makita ninyo mismo. Boss Lou, kapag sikat na ako balang araw, magiging mahal na ang pirma ko.
Tingnan mo, isang salitang 1 lang ang ipipirma ko. Misteryoso at may klase, di ba? Siya yun. Mag-book ka ng eroplano papuntang Hilagang Lungsod para sa pinakaunang biyahe. Agad. Opo. Sino siya? Sino siya? Ginoong Lu. Maayos nating pag-usapan, huwag mo siyang takutin. Umalis ka. Lu Chenjo. Tinawag niya ako, Lu Chenjo. Dati, Chenjo lang ang tawag niya sa akin. Wanwan, ikaw, Tapos na tayo. tapos na. Huwag kang mag-arte. Wanwan, galit ka pa rin sa akin, di ba? Umuwi na tayo, please. Umuwi? Saang bahay? Yung bahay na kasama si Lin Yueyao? Hindi, Wanwan, pakinggan mo muna ako. Lahat ng ito, kasalanan ni Lin Yueyao. Nagkunwari siyang may sakit, nilinlang niya ako. Kung hindi dahil sa kanya, paano ako? Paano kita pababayaan? Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang. Lin Yueyao. Hinding-hindi siya ang may kasalanan. Ikaw, Lu Chenjo. Ikaw ang hindi desidido. Ikaw ang may dalawang isip. Grupong aktibidad. Huwag kang magpa-special. Isang laro lang naman yan. Masyado kang ganid. Hindi mo kayang bitawan ang iyong white moonlight. At ayaw mo ring iwanan ako ang sunod-sunuran mong alipores. Ngayon, lahat ng sisi ibinabato mo sa kanya. Hindi ba't nakakatawa iyon? Hindi ganon. Ako ay naawa lang ako sa kanya. Umalis na tayo. Ako! Wanwan, Kumusta? Sino po ito? Si Miss Suwan po ito, ang inyong bulaklak. Ilagay mo na lang dyan. Miss, ito pong receipt at card, hindi po ba ninyo titingnan? Sabi po nung nag-deliver ng bulaklak. Pakiusap, itapon mo na lang ito agad sa basurahan sa may pintuan. Top class ito. Ecuadorian roses ito. Sayang naman kung itatapon. Akin ito, ayaw kong makita. May problema ba? Salamat sa serbisyo. Gawin mo ang sinabi ng binibini. Ito ang tip para sa iyo. Ang ganda-ganda ng bulaklak, itatapon lang. Miss Su, ang inyong bulaklak. Itapon mo. Miss Su. Aksyonan mo na. Miss Su. Boss Lou, sabi po.
Yung mga bulaklak na ipinadala natin sa bahay at gallery ni Ginang Su, tinanggihan ang mga iyon. Yung card sa loob ng painting, malamang hindi rin niya tiningnan. Siya... Hindi man lang tiningnan, itinapon agad. Opo. Ayaw ng bulaklak. Pero pera sa gallery, kailangan yon, di ba? Pumunta ka. Bilhin mo lahat ng obra ni Suwan sa gallery. Lahat. Lahat? Boss Lou, ito po. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Humanap ka ng shell company sa ibang bansa. Gawin mong malinis. Opo, naiintindihan ko na. At saka, sabihin mo sa gallery, ang misteryosong buyer na ito ay lubos na humahanga sa talento ng pintor. Nais siyang anyayahan sa isang hapunan para naman harapang pag-usapan ang posibleng collaboration sa hinaharap. Opo. One. Ano man ang mangyari, kailangang ibalik kita sa piling ko. Narinig ko sa may-ari ng gallery tungkol sa matinding fan na yon. Kung hindi ka mapalagay, pwedeng i-cancel ang dinner o samahan kita. Okay lang ako, baka nag-iinarte lang ako. Maganda rin naman na may nagkakagusto sa gawa mo. Oh nga pala, may nakita akong isang pintuan sa itaas na laging nakakandado, papunta sa rooftop. At sabi sa weather forecast ngayon, maganda raw ang sunset. Gusto mo bang tumingin mula sa taas? Nakuha ko ang susi. At nanghiram din ako ng kaunting gamit. Boss Gu, ikaw pa mismo ang umaakay sa paglabag sa gallery management rules, pag-angkin sa rooftop at pagpasok ng mga chichirya. Sa totoo lang, ito ay pagde-develop ng isang resource para sa pagtanaw na hindi masyadong nagagamit at pagbibigay ng kailangang suporta sa sining. Ano, Jisoo, ire-report mo ba ako? Kung ganon, dahil kitang-kita ang ebidensya, wala na akong choice kundi sumabay sa'yo. Sa totoo lang, para makita ang sunset, hindi naman kailangang pumunta sa espesyal na lugar. Tulad nito ngayon, walang nakakaabala. Ayos na ayos na. Huwag mong hayaang maapektuhan ang mga bagay na hindi pa nangyayari ang pag-enjoy mo. Oh. One, huwag kang umalis. Gusto lang kitang makita. Alam kong kung iba ang gagawin ko, hindi mo ako papansinin. Kaya, ginamit mo ang pangalan ng buyer para lokohin ako? Luchenjo, talaga namang umasenso ka. Hindi kita niloloko. Binili ko lahat ng paintings mo. One, isipin mo na lang. Isang kain lang tayo. Isang beses lang, okay lang ba? Bitawan mo ako. Tikman mo ito, paborito mo ito, ang Angus steak. Hindi ko na ito gusto ngayon. Ito, red velvet cake. Mahilig na mahilig ka dati sa cake. Nung 3rd anniversary natin, Ginong Lu, kung gumastos ka ng malaki para bilhin ang paintings ko ay para lang ipaalala sa akin ang nakaraan,
Hindi ako sasama sa'yo. Mahalaga ang oras ko. Ang sarap ng dessert dito sa Chenjo. Tikman mo. Dapat talaga tayong bumalik-balik dito. Oo, sige, basta gusto mo. Araw-araw tayong pupunta dito. Wanwan, alam kong nagkamali ako. Alam ko rin. Alam kong wala nang saysay ang anumang sabihin ko ngayon. Pero lahat ng nakasakit sa'yo nun, mga bagay na pinagsisisihan ko, hindi yun ang totoong hangarin ko. Ano ang totoong hangarin mo? Habang ini-enjoy mo ang kabutihan ko sa'yo. Habang hindi mo makalimutan ang unang pag-ibig mo. Hindi ganoon. Kay Lin Yuyaw, nararamdaman ko lang ay utang na loob. Akala ko pag-ibig yon. Pero ngayon napagtanto ko na. Hindi talaga yon pag-ibig. Ikaw lang ang minahal ko. Ikaw lang. Pag-alis mo, araw-araw kitang iniisip. Naalala ko yung mga kalsadang nilakad natin, mga pelikulang pinanood natin. Pati na rin ang seryosong ekspresyon mo habang nagpipinta. Wanwan, kung wala ka, hindi ko talaga alam. Tama na. Lu Chenjo, huwag mo nang banggitin ang nakaraan. Hindi mo ako gusto. Nasanay ka lang sa akin. Nasanay ka sa pagmamahal kung walang hinihinging kapalit. Ngayon wala na ako. Kaya hindi ka nasanay. Ganun lang yon. Ibinenta ko na sa'yo ang painting. Tapos na ang lahat sa pagitan natin. Suwan, ganito ka ba talaga kawalang puso? Ikaw ang nagturo sa akin. Nalaman na po ni Boss Gu. Kagabi, yung nakipagkita kay Mrs. Suna Buyer, si Lu Chenjo po. Siya nga pala, siya nga. Kumusta siya? Maagang umalis si Miss Su sa meeting. Mukhang hindi maganda ang pakiramdam niya. Pagkatapos, nag-iisa lang si Lu Chenjo sa private room ng matagal. Hindi ba't kasalukuyan siyang nagbibid para sa lupa sa timog ng lungsod? Opo, determinadong makuha ng Lu Corporation ang proyektong ito. Kaya dapat mas abalahin pa siya. Ipadala mo yung regalong handa na natin sa kanyang mga partner at sa regulatory bodies. Ayokong makita siyang may anumang oras na lumapit kay Suwan. Naiintindihan ko po. Sabihin mo. Sabihin mo. Sir Lu, kakatanggap lang ng balita. Yung loan sa Switzerland na sayang. Sabi nila, si Mr. Guraw ang nagpahabol. Sino? Aling Mr. Gu? Yung may-ari ng gallery, si Gu Huayan. Gu Huayan, isang gallery lang ang pinapatakbo niya, kaya ba niyang gawin yon? Hindi, may iba talagang nasa likod niyan. Gumamit lang ng masamang paraan? Pero malinaw ang sinabi sa Switzerland, napakalinaw. Tama na. Lahat to dahil kay Gu Huayan.
Kung hindi dahil sa biglaan niyang pagdating, hindi sana ako pinagtabuyan ni Wanwan ng ganito. Basta't, mawala si Guhuayan. Bababa ang temperatura bukas. Magdagdag ka ng jacket. Ikaw din, mag-ingat ka sa pagmamaneho pa uwi. Oo. Suwan. Mr. Lu, maging decente ka naman. Si Suwan dahil sa kanya, di ba? Dahil lang sa itong gwapong to, ayaw mo nang tumingin sa kin? Lu Chenjo, problema natin to. Walang kinalaman ng iba. Lasing ka na, umuwi ka na. Ikaw, isang gallery lang ang pinapatakbo mo. Anong maibibigay mo sa kanya? Yung mga walang kwentang pagpapanggap mong sosyal? Ano bang maibibigay ko sa kanya? Hindi kailangang i-report kay Boss Lu. Alam ko lang, hindi ko hahayaang masaktan siya. Ikaw, ano ka ba? Karapat-dapat ka bang magsalita sa akin tungkol sa pagkakasakit? Lu Chenjo, bitawan mo. Wanwan, sumama ka sa akin pa uwi. Makinig ka sa akin. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Lu Chenjo, hindi mo pa ba nauunawaan? Hindi na tayo maaaring bumalik sa dati at walang dapat sisihin. Ikaw ang may gawa nito. Ikaw ang sumira sa lahat ng meron tayo. Hindi na talaga. Sige. Hindi na nga. Suwan, kung ayaw mo na sa akin, ang puso kong nagmamahal sa iyo ay wala ng saysay. Lu Chenjo, anong ginagawa mo? Ilapag mo ang kutsilyo. Suwan, mangako ka sa akin na sasama ka sa akin pa uwi. Kung hindi, huhugutin ko ang puso ko sa harap mo. Huwag. Wanwan, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Mahal kita. Huwag mo siyang pansinin. Umalis na tayo. Suwan, Boss, ito ang mga impormasyong nalap ko. Baka kailangan ninyong tingnan. Guhuayan. Hindi. Akin lang si Wanwan. Mahilig magpakitang gilas. Mga simpleng panlilinlang lang yan. Guhuayan. Anong laban mo sa akin? Ang prinsipe ng pamilyang Gu sa kabiserang lungsod. Sir Lu, wala pa rin pong. Balita kay Mrs. Su. Tinsek namin ang lahat ng exit records, transportation info. Wala talaga siya sa listahan. Sir Lu, na-report ang proyekto sa South District. Lu Chenjo, sino ba talaga ang inaway mo? Ikaw pala. Ikaw pala ang nasa likod ng lahat. Isang hamak na mahilig lang sa pagpipinta. Ang lalim ng pagkakabaon mo. Gusto niya si Wanwan. Ang katulad niyang isinusuot na ang ginto sa bibig ng ipanganak. May alam ba yan sa pagmamahal? May dahilan siya kung bakit lumalapit kay Wanwan. Imbestigahan mo. Opo. Sinira ang karera ko.
Tapos inagaw pa ang babae ko. Ayos, napakagaling. Gusto mong makipaglaro? Sasamahan kita hanggang dulo. Ginangsu, alam ko na ang New Life series mo ay isang buong konsepto. Pero ang entrance, ang unang makikita ng mga bisita. Siyempre dapat doon ang mas makulay at mas nakakaakit na mga bulaklak. Hindi pwedeng yan. Ang tema ng exhibit ko ay bagong buhay. Kung hindi muna nila makikita ang pagkasira ng mga abo, hindi maiintindihan ng mga manonood kung ano ang bagong buhay. Hindi dapat magulo ang pagkakasunod-sunod. Ginangsu, alam kong ikaw ay isang artista. Pero kailangan ko ring isipin ang komersyal na aspeto. Ito kasing, pagpasok ng bisita, makikita agad ang isang napakalungkot na painting. Paano kung umalis agad sila? Hindi siya ang target audience ko. Gerente Wang, naiintindihan ko ang pag-aalala ninyo. Pero ang isang magandang exhibit, hindi lang mga painting ang binebenta nito, kundi isang kwento. Isang karanasan. Hinahayaan nating ang emosyon ng mga painting ay sumabay sa pagtingin ng mga manunood. Ang ganitong pagbabago mula sa impyerno tungo sa langit, ang lakas ng emosyonal na impact nito ay higit na malakas kaysa sa magandang visual lang. Emosyonal na impact. Tama si Ginonggu, sundin na lang natin ang gusto ni Ginangsu. Salamat. Sinabi ko lang ang kwento sa loob ng painting. Ang kwento mo. Uminom ka ng mainit para mawala ang ginaw. Salamat. At saka, yung nangyari nung gabing iyon, pasensya na. Nadamay ka pa. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Hindi ikaw ang may kasalanan. Hindi ko lang inaasahan na magiging ganun siya. Kapag malapit nang mawala sa isang tao ang pinakamamahal niyang bagay, kadalasan lalabas ang pinakatotoo at pinakamasamang bahagi ng pagkatao niya. Pinakamamahal na bagay. Siguro nga. Ginoong iniisip mo ba na ako'y isang pabigat? Palagi na lang may gusot na mahirap ayusin sa paligid ko. Ang nakikita ko ay isang matapang na kaluluwa. Sinusubukang makawala sa putik ng nakaraan. Suwan, sinabi sa akin ng mga likha mo ang lahat. Hindi ka kailanman naging pabigat. Siya, tunay na nakita niya ako. Ako, hindi ako kasing ganda ng sinasabi mo. Sa paningin ko, mas nagiging mabuti ka. Huwag ka nang mag-isip ng ganyan. Ano man ang nangyari noon, ang pinakamahalaga ngayon ay ang eksibisyon. Ikwento mo sa buong mundo ang iyong kwento. Gino. Salamat sa iyo ngayon. Sinabi ko na, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Sige. Maaga kang umuwi at magpahinga. Marami pa tayong gagawin bukas. Suwan. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Naiintindihan ko. Magandang gabi? Magandang gabi, Wanwan. Lu Chenjo, huwag mo na siyang guluhin. Magpadala ka ng 2 tao na magbabantay kay Binibining Su ng palihim. Kung may kahit sinong kahina-hinalang lalapit, agad-agad mo akong ipagbigay alam. Ginangsu, tingnan dito. tingnan mo dito. Ginangsu. Maari ba namin kayong ma-interview? Ginangsu, binabati namin kayo sa napakagaling na pagbubukas ng inyong eksibisyon.
Ang New Life series ay nagdulot sa amin ng matinding pagkamangha. Maaari ba ninyong ibahagi sa amin ang inspirasyon sa likod ng iyong mga likha? Salamat sa inyong lahat. Ang seryeng ito ng mga likha ay nagtatala ng paglalakbay mula sa abo tungo sa paglago. Ito ay akin at sa bawat isang nakalaya na sa nakaraan at yumakap sa kinabukasan. Nakita namin na ang curator ng eksibisyon ay si Ginoong Guhuayan. Meron po ba kayong nais sabihin sa kanya? Dito ang pinakanais kong pasalamatan. Ay siya, noong ako ay nawawala, siya ang nagpalakas ng loob ko. Sumuporta sa akin. Hindi lamang siya ang nagbigay sa akin ng pagkakataon, siya rin ang nag-akay sa akin. Salamat, Huayan. Huayan. Ang lambing ng tawag. Napaka-touching na eksena. Wanwan, talaga bang alam mo kung sino? Talaga siya? Ginoong Lu. Ito ang eksibisyon ng sining ni Suwan. Kung hindi ka dito para mag-appreciate ng mga obra, umalis ka na. Siyempre naman, dito ako para mag-appreciate. Appreciate kung paano siya nilalaro sa palad at itinuturing pa niya itong tagapagligtas. Lu Chenjo, nababaliw ka na. Nababaliw ako? Sige. Kung ganun, sabihin mo sa lahat. Kung ikaw nga ba talaga ang prinsipe ng pamilyang Gu sa kabiserang lungsod? Ang pamilyang Gu sa kabiserang lungsod, yung napakayamang pamilya? Siya yung hindi kailanman nagpapakita, tagapagmana ng pamilyang Gu? Anong ginagawa niya dito sa hilagang lungsod? Nagpakumbaba ang prinsipe, nagpakilala sa ibang pangalan at nanatili sa tabi mo. Nagpatayo ng gallery para sa'yo, naging gabay mo. Akala mo ba, tunay siyang umibig sa talento mo? Nababaguhan lang siya. Naglalaro lang siya ng isang laro ng pangangaso. Bitawan mo ako. Bitawan. Wanwan, gisingin mo ang sarili mo. Siya, ikaw at ako, hindi tayo magkakasundo. Kapag nagsawa na siya, itatapon ka lang niya parang basura. Sumama ka sa akin. Huwag ka nang magpaloko sa kanya. Mukhang mabusisi ang investigasyon mo, Ginoong Lu. Pero minaliit mo si Suwan, ang tunay niyang halaga. Anak ako ng sinuman, anong kinalaman noon sa paghanga ko sa talento ng isang tao? Hindi ko sinadyang itago ang pagkatao ko. Sa tingin ko lang, dito, sa harap ng mga obra ni Suwan, sino siya? Ano ang ipinahahayag ng kanyang sining mas mahalaga kaysa sa kung sino ako? Panloloko. Panlalaro. Ang mga salitang yan pagmumula sa bibig mo, hindi ba't nakakatawa? Anong ginagawa mo? Ikaw, anong ginagawa mo? Ang kanyang pagkatao. Matagal ko nang alam. Ano naman? Ang minahal ko, hindi kailanman naging ang panganay na Gu mula sa kabiserang lungsod. Hindi rin ang may-ari ng gallery. Ang minahal ko ay isang taong nakakaintindi sa akin at nagmamahal sa akin. Lu Chenjo, sa tingin mo ba sa mundong ito, lahat ng tao ay katulad mo? Na ang nakikita lang ay ang katayuan, kapakanan at pagkalkula? Mali ka. Sa mundong ito, hindi lahat ng bagay ay kayang bilhin ng pera. At hindi rin lahat ng bagay ay kayang unawain mo. Wanwan. Ikaw. Paano ko hindi malalaman? Naghahanap ng inspirasyon. Yung lupa sa timog ng lungsod ituloy ayon sa orihinal na plano. Ang problema sa pondo, paayos kay Uncle Lin na kunin mula sa aking personal na account. Anong nangyari?
Wala. Miss Isu, naayos na ang problema sa pintura. Nagbigay pa sila ng diskwento ng kusa. Salamat. Walang anuman. Oo. Assistant ni Mr. Go, di ba? Huwag kayong mag-alala. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya, Miss Bisu. Maraming salamat sa tulong ni Mr. Gu. Palang pala, ang mga ginawa niya para sa akin, higit pa sa inaasahan ko. Salamat. O ayan. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Para sa'yo. Kahit ano, sulit lahat. Ano naman? Ang minahal ko, hindi kailanman ang kabiserang lungsod o ang panganay na Gu. Hindi rin ang may-ari ng gallery. Ang minahal ko ay ang taong nakakaintindi sa akin at nagmamahal sa akin. Salamat. Huayan. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Tama na. Hindi sa hindi niya ako mahal. Minahal niya ako noon. Ako mismo ang nagtulak sa kanya palayo. Chenjo, gisingin mo ang sarili mo. Nasa tabi niya na ngayon si Gu Huayan. Natalo ako. Hindi sa akin kundi kay Gu Huayan. Akala ko, hihintayin niya ako doon magpakailanman. Akala ko, kahit anong gawin ko, hindi siya aalis. Yun pala, hindi siya ang hindi kayang umalis. Ako ang hindi kayang mawalay sa kanya. Ikaw. Wanwan, natakot ka ba ngayon? Okay lang ako. Hindi ko lang inakala na gagawin niya yon bigla. Pasensya na. Tungkol sa tunay kong pagkatao, nais ko sanang sabihin sa iyo sa mas tamang pagkakataon. Huayan, hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Ayaw mo lang na dahil sa iyong pagkatao ay mabago ang ating pagkakaibigan. Dahil nga doon, lalo akong nakatitiyak na ikaw at si Lu Chenjo ay dalawang magkaibang tao. At mas gusto kong magpasalamat sa iyo. Salamat dahil pinili mong maging isang ordinaryong tao na tumayo sa tabi ko. At kasama ako sa pagdaan sa pinakamahirap na panahon. Kaya, ang mga sinabi mo sa art exhibit, Para lang yon kay Lu Chenjo para tuluyan siyang mawalan ng pag-asa. Pero mas paray yon sa'yo. Para sa akin, tapos na ang lahat kay Lu Chenjo. Gusto kong tumingin sa hinaharap. At tinatahak ko na ang landas na yon. Sana sa paglalakbay ko kasama kita.
1-1? Alam mo ba ang sinasabi mo? Mas malinaw ang isip ko ngayon kaysa dati. Ang minamahal ko ay yung taong nakauunawa sa aking paghihirap. Yung taong noong may art exhibit ako ay mas naniniwala pa sa akin kaysa sa sarili ko. Yung taong kahit sino pa siya ay laging igagalang at ipagtatanggol ako. Guhwayan? Ikaw. Ikaw pala. Ako rin. Sa totoo lang, matagal na kitang nakita. Mas maaga pa sa gallery. 4 na taon na ang nakalipas. Nasa art exhibit ako ng Akademya ng Sining ng Hilagang Lungsod. Ikaw ang bumili ng painting na yon? Noon, matagal kong tiningnan yung painting. Hindi ito tulad ng ibang likha na nagsusumikap para sa kakaibang sining, pero meron itong isang bagay na hindi ko maipaliwanag na buhay. Naantig ako ng husto. Hoyan. Nang maghahanda na akong umalis, narinig ko ang tawanan ng ilang babae. May isang babae doon na nakaputing damit, masayang sumigaw, na ibenta na rin sa wakas. Libre ko ng milk tea mamaya. Narinig ko rin na tinawag siya ng kasamahan niyang 1-1. Hindi ko malimutan ang eksenang yon. Ang nakikita ko ay palaging yung 1-1 na masayang masaya dahil naibenta ang kanyang painting. Si 1-1 na tapat at mabait. Si 1-1 na may kinang sa mga mata. Akala ko, ang painting na yon ay binili ng isang kolektor. Lagi ko yang nakasabit sa dating study room ko. Pagkatapos kong lumipat sa Hilagang Lungsod, inilagay ko na lang yon sa lounge ng gallery. Sa tuwing nakikita ko yon, naaalala ko ang hapong yon, naawa ako sa'yo. At lalo kitang nahumaling, ayokong maging gabay mo lang, gusto kong maging tahanan mo. Mula ngayon, Hindi na kita pababayaan. Huwayan, salamat dahil binigyan mo ako ng bagong buhay. Sige, nakuha na. Nasaktan ni Lu Chenju, ang taong pinoprotektahan ng paboritong anak ng pamilyang Gu. Tapos na ang magandang buhay niya. Ipaalam sa lahat. Itigil na agad ang lahat ng pakikipagtulungan sa Lu Group. Ang risk assessment ng Lu Group ay bumaba na sa pinakamababang level. Higpitan na agad ang lahat ng pautang sa kanila. Boss Lu. Boss Lu, may malaking problema. Ang stock price natin ay bumagsak na. Ang mga Wang, Lee, lahat ng partner ay nagkansela ng kontrata ng mag-isa. Kahit ang bangko, pinapasettle na agad ang lahat ng utang natin. Boss Lu, magsalita ka naman. Kung magpapatuloy ito, wawakwak na ang Lu Group. Tapos na. Matagal nang tapos. Tapos na. Matagal nang tapos. Bakit gulo na naman ang bahay? Ang gulo-gulo na naman. Ang lakas ng amoy ng pintura. Nasusuffocate ako. Chenjo, tingnan mo. Ito ang bagong binili kong brush. Ang ganda ng hawak. Ikaw ang unang pininta ko gamit ito. Ikaw. Isang sira-sirang brush lang. Anong ikinatutuwa mo? Ilang beses na ba kitang sinabihan? Huwag kang mag-aksaya ng oras sa mga bagay na hindi naman importante. May mahalagang party mamayang gabi. Magbihis ka na agad. Pero gusto kong tapusin ang painting na ito at ibigay sa'yo bilang regalo sa anibersaryo natin. Isang walang kwentang anibersaryo lang. Anong ipagdiriwang? Ikumpara mo sa project ni Ji Jiang, alin ang mas importante? Suwan, pwede bang maging mas mature ka? Mali ako. Totoo, mali ako. 1-1.
pakisamahan mo ako sa isang bagay. Ito ang huling trust fund sa pangalan ko. Asikasuhin mo na ang paglilipat. Benepisyaryo, Suwan. Benepisyaryo, Suwan. Huwag po boss, hindi po ito dapat. Ito na po ang huling paraan ninyo. At saka, si Mrs. Su ngayon, may prinsipe ng pamilya Gu na kumakalinga sa kanya. Hindi na niya gaanong kailangan ito. Hindi nga niya kailangan. Pero ito na ang huling. At tanging magagawa ko para sa kanya. Ito. Pagkatapos kong asikasuhin ito, humanap ka na ng ibang trabaho. Umalis ka na. Boss, ako po. Anong ginagawa mo rito? Mr. Su, naparito po ako para ipaabot ang ilang bagay mula kay Boss Lu. Iiwan ko ang dokumento, itong singsing na ito, isauli mo na lang sa kanya. Mrs. Su, ito po ay kay Boss Lu. Ang mga bagay mula sa nakaraan, dapat na manatili sa nakaraan. Ang pagitan namin matagal nang tapos. Sabihin mo sa kanya, huwag na siyang magsisi. Mabuhay ng maayos ang bawat isa, iyon na ang pinakamagandang wakas. Gusto mo bang tulungan kitang asikasuhin ito? Hindi na. I-donate mo na lang, ibigay sa pondo para sa pag-unlad ng sining ng kababaihan. Sige. Luchenjo, tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad. Pero hindi ko kailangan ang kabayaran mo. Ang kaligayahan ko, nasa kamay ko na. Chenjo, talagang hindi ka na babalik? Hindi na. Dito, wala nang lugar para sa akin dito. Eh ano ang plano mo? Pupunta ako sa Northern Europe, mag-aaral ng karpinterya sa isang maliit na bayan. Noon, sabi niya, gusto niya ng isang manumanong gawang kahoy na isel. Chenjo, Huwag kang ganyan. Ito ang landas na gusto kong tahakin. Ang flight papuntang Northern Europe ay nagsisimula ng mag-board. Aalis na ako. ingat ka. Wanwan, ang huli kong magagawa ay ang tuluyang mawala sa mundo mo. Sana'y tunay kang maging masaya. Ang kilalang pintor na si Suwan at ang kanyang asawang si Gu Huayan ay magkasamang naglunsad kahapon sa Paris. Ng pundasyon ng sining bagong buhay, layunin ng pundasyon na suportahan ang mga babaeng artistang nakaranas ng trauma. Tingnan mo, nang wala ako nabuhay ka ng pinakamabuti. Iyon na ang sapat.